eto na nga, nag-declare na po siyang mga taga Mindanao ng kanilang susunod na Pangulo. Alam mo, grabe, overwhelming ang reception ng mga taga Mindanao kay BP Sara Duterte at talaga bagang dineklara na nila na si BP Sara Duterte ang kanilang Pangulo. Sa madaling salita mga kababayan, wala, finish na. Yon. Finish na mga kababayan, tapos na ang usapan. Wala na hong patumpik-tumpik pero yun na nga. Wala na po, tapos na ho mga kababayan. Kaya nga sa mga nanonood sa atin dyan, ako po tayo ko'y magbantay talaga kasi meron mga balita ko sa inyo na tila may mangyayari. Nako, mamaya yan, mamaya. Gago! Dahil, nako, meron ako nabalitaan ikikwento ko sa inyo yan, unya. Pero bago yan, tingnan muna natin itong balita na kung saan talagang nagkakagulo ang Mindanao nung dumating si BP Sara Duterte. Yun. Alam mo mga kababayan, huli ko nakita ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Nung kay Marcos noon, wala Dumaan siya para bagang... Yung mga tao, sino yan? Ganun eh. Kaya alam mo yung mga, di ba, minsan sa mga, kunwari may artista darating, di ba? Minsan yung mga Pilipino kupal din Hindi naman po lahat. Kunwari may artista darating, tapos yung iba nagkakagulo, pero may mga iba, nonchalant lang sila. Wala sila, NR lang sila para bagang, sino yan? Tapos kausapin pa nila yung katabi nila namamangha doon sa dumating na artista, tapos kakausapin nila. Sino yan? Parang, sino yan? Di ko kilala yan. Sino ba yan? Ang dami ko nakikitang ganun Pag may mga dumarating na mga baguhang artista, di ba? Ay mga ganun Parang ganun yung yung si Marcos, nung nangangampanya, yung mga tao, sino ba yan? Bakit sikat yan? Hindi namin kilala yan. Di ba? Tapos pag binanggit, si Bongbong Marcos yan. Siya pala yun. Tanginang yan. Hindi kilala. Diba? Ganon yung kay Bongbong Marcos noon. Tapos, darating si BP Sara noon, tatakbong vice president. Tapos doon naghihiyawan ng tao. Mas kilala pa nila si BP Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Alam nyo ba na ngayon lang nakilala si Bongbong Marcos kasi presidente na. So siyempre nakikita-kita na sa telebisyon, nakikita na sa mga bayarang media, di ba? Kitang-kita na siya. Pero ganun pa rin. Gago! Yung mga tao, ganun pa rin ang reaction nila. Parang, okay, yan ba yung presidente natin? Ayop yan. Yan ba yung presidente natin? Bakit ganyan? Pareho na sila ni Llamas maglakad. Nakita niyo lakad ni Llamas? Ganun. Sabi ko nga, ang yabang nito magsalita sa telebisyon. Maglakad siya parang penguin na gumaganon. Bakit lahat sila parang penguin? Ganon din si First Lady, di ba? Parang penguin maglakad. Hindi, kasi maintindihan ko kung si Dada at saka si Jay gano'n maglakad. Pero hindi naman sila gano'n Pero kasi dahil sa lapad nila, talagang gano'n sila maglakad. Maiintindihan ko pa yun. Kasi malapad ka. Di ba? Pero kung payat ka naman, tas gano'n ka pa rin maglakad, may problema na hindi pantayan. Diba? Hindi natin alam kung ano dahilan. Lasing lang ba? Sabog ba? O hindi talaga pantay yung sapatos? Malay mo yung sapatos hindi pantay. Malay mo yung sapatos, yung isa nakasapatos, yung isa hindi. Nakasinelas lang. Kaya siguro, ganun maglakad. Baka naka-heels. Hindi kaya, naka-heels yung isa naka-sinelas. Ang birang buhay, oo. Grabe to mga to, no? Hindi, ganun Si Marcos pag naglakad parang, saan ba ako pupunta? Ang gulo-gulo Hindi, baka sabihin nyo iba, bakit si Duterte, ganyan din naman Si Duterte po kasi, para sa kaalaman nyo, nadisgrasya po siya. Oo, sa pagmumotor niya, nadisgrasya siya.
tapos dala na rin ng katandaan yung kanyang kaliwang tenga, alam nyo, hindi nyo ba nalalaman yan, di ba? Yung vertigo, alam nyo yung vertigo, di ba? Yung vertigo, yung nahihilo ka. Kasi may diferensya yan sa tenga. Merong ano yan, may connection yung tenga sa hilo. Kaya nga, di ba, minsan tumutumba si Pangulong Duterte. Dalawa yan, yung kanyang disgrasya at saka yung kanyang kanang, ewan ko kung kanan o kaliwa. Kaya pag nag-uusap po kami niyan, pumipwesto ko doon sa malakas ang tenga. Tapos sa kabila, dapat sana, pipwesto ko doon si Jack. Kasi ang lakas ng bunganga nun eh. Pagkausap mo yun, parang nadidinig na pag kami nagkakainan nun na pag kami tumatambay-tambay sa kapihan. Pag yun, nandun na. Parang lahat ng tao nakikinig na sa kanya kasi lakas ng bunganga nung Jack na yun eh. Pero grabe yun ha. Imaginein mo hindi siya tapos ganun pakalakas ang bunganga nun, patay. Siguradong naintindihan na ng lahat yung pinag-usapan namin. Buti na lang ganun siya. So more or less yung mga tao parang, ano siya nasabi? May malakas ang boses niya na hindi na ay maintindihan. Okay. So yung makakaharap lang niya, nakakaintindi, di ba? Buti talaga ganun siya. Blessing yun. Blessing talaga yun. Mantakin mo kunwari, hindi siya ganun. Lahat ng madlang people, alam na sikreto ng Banateros. Ayop yan. Anyway, eto na, tingnan na nga natin, pag-usapan na natin itong kay VP Sara Duterte kasi grabe talaga. Nagulat ako, sabi ko, eto talaga yung ito yung reception kay Pangulong Duterte noon. Ganito ang mga tao. Panoorin ninyo ha. Grabe, lalong nabuhayan, nung nagsabi siyang tatakbo akong presidente. Di ba, dapat sana ang reaction, ang kapal naman ng mukha niyan. Para kay Ontiveros. Di ba, si Ontiveros sinabi niya, option kong tumakbo. walang nagsabing, kaya na. Parang yung mga tao sabi, kapal ang mukha niya, sino ba yung hayop na yan? Bakit siya tatakbo? Ano yan? Sikat ba yan? Kilala ba yan? May nagawa ba yan sa Pilipinas? Naipaliwanag niyo na ba yung PhilHealth? Ganun ang mga tanong eto, tanong to ng mga tao Hindi ako. Ako alam ko na nangyari doon sa PhilHealth Pero yun yung mga tanong ng tao, di ba yan yung si PhilHealth? Ay, kung sinong PhilHealth? Noong una, napaisip talaga ako kasi ganun yung sinasabi nila. Hindi ko kagad na-gets. Akala ko, sekretary siya ng PhilHealth. Yung pala, meron siyang nakasangkutan. Di umano, allegedly, na issue doon sa PhilHealth. Kaya yung mga tao, pag nakikita siya, uy, PhilHealth. Kayo huwag kayong ganyan. Huwag nyo naman siyang tatawagin PhilHealth girl. Baka naman mamaya pag nakita nyo yan sa daan, pag nakita ninyo yan sa rally, PhilHealth, ang isigaw ninyo. May music pa kasi makaka-copyright ako Di naman Kayo talaga tanggalin nyo na yung mga music nyo. Grabe Pero Madam BP, ingat po kayo sa lahat ng inyong lakad Grabe Wala na, finish na mga kababayan. Finish na. Kung ikaw, tatakbo sa 2028, nakikita mo to, ngayon pa lang yan wala pa tayo sa campaign. Baka sabihin na iba, bakit nangangampanya na yan? Wait, automatic ko decide. Matagal niya nang ginagawa yan na nag-iikot siya. Dahil nga gusto niya malaman ng kalalagayan ng mga Pilipino. Alam mo, dapat naman kasi,
Dapat naman talaga nag-iikot ang problema yung mga politiko, nag-iikot lang during campaign. Si BP Sara Duterte, after niyang tumakbo, nakita niyo nag-iikot-ikot pa rin siya kahit nanalo na siya. Nag-iikot-ikot siya. Tapos kinulayan pa nga iba, ba't kaya nag-iikot-ikot? Tatakbo kayo presidente to, ganyan. Hindi. Kasi dapat talaga ang mga politiko, kasi, ito, you have to understand this. Ang mga politiko, the reason why they're there is to govern. When you say govern, it means it involves people. Diba? Ibig sabihin nun, kaming mga tao, magkakasama kami bilang Pilipino, bilang isang barangay. Kailangan may magsalitang isa. Kailangan may mamunong isa. Hindi pwedeng walang mamuno. Or else, chaos yan. Dapat may sinusunod. At dapat, siya ay nakikinig sa taong bayan. Ano ibig ko lang sabihin? Napakasimple niyan eh. Etong mga public official natin, hindi dapat laman lang yan ng kasino, laman lang yan ng mga party-party na may mga babae. Hindi lamang po laman yan ng kung ano-ano. Dapat yan po ay umiikot sa tao. Hindi yung puro nasa opisina. Tanungin ko kayo, yung mga politiko nyo ba, pagkatapos ng kampanya, hindi na kayo dinadalaw, pero during the campaign, halos araw-araw na andyan. Diba? Bakit? Kasi kinuha lang yung boto, tapos hindi na nag-govern. Hindi naman, ibig sabihin, hindi ka napapasok sa opisina kasi alam mo naman yung mga pilosopo, sasabihin nila, dapat nasa opisina para they can govern. Oo. Pero dapat, mas madalas siya sa tao. At yan ay isang prinsipyo na nasusulat sa Biblia. Diba? Quick to listen, slow to speak. Ano ibig sabihin nun? Dalawa tenga sa bibig. Ibig sabihin lang nun, you spend more time with the people, listening to their cries, listening to their needs, instead of staying inside your office. Simple eh. Simpleng-simple yung prinsipyo na binigay ng Biblia eh. Quick to listen, makinig ka. Pakinggan mo mga tao so that you can govern. Iyan si BP Sara Duterte. Diba, nakita nyo naman yung interview na tawag dito, na binlock ng hindi pinalabas ng mga media dahil nainggit, dahil na insecure. At higit sa lahat, ayaw nila ipalabas yung magandang interview ni BP Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, eto nananawagan ako sa inyo. Nananawagan ako sa inyo. Sigurado ko, lalong-lalo na doon sa sinabi ng mga Marines, mga ex-Marines, sinabi nila, di ba, na mga media at saka media practitioner and host and reporter ay nababayaran. Talagang imi-media blackout po nila si BP Sara Duterte. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte. They did not succeed because may social media nun.